ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras! Mga kapuso, ang nakikita niyo po ngayon ay ang satellite image ng kaulapang dala ng low pressure area at ng hanging habagat. Yan po ang nagdala ng pag-ulan ngayong araw at patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na oras at araw. Kung saan-saan mararanasan ang malalakas na ulan na yan at ang iba pang update tungkol sa lagay ng panahon, pati kung magkakaroon po ng suspensyon ng mga klase bukas, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itinuturing ng sospek sina Atong Ang at Gretchen Barreto kaugnay ng mga nawawalang sabongero, ayon po yan sa Department of Justice. Kasunod yan ng eksklusibong revelasyon ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan kahapon. Kaya inihahanda na ng DOJ ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. May listahan na rin ng NAPOLCOM ng mga pulis na idinawit ni Patidongan sa kaso. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos idawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na isasama na bilang suspects ang negosyanteng si Atong Ang at ang dating aktres na si Gretchen Barreto. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Nang tanungin kung kailan masasampahan ng kaso ang dalawa, sabi ni Remulla, sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Mula nang pumasok bilang kalihim ng Department of Justice, itinuring ni Remulla na malaking hamon ang kaso ng mga missing sabongero, lalo't sangkot umano ang mga makapangyarihang tao dito. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Kahapon, pinangalanan ng nagpresentang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Ang at dalawang iba pa bilang mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Isa si Patidongan sa mga kinasuhan sa kaso kaugnay ng 34 na sabongerong naglaho na parang bula matapos magsabong sa mga sabungang pagmamay-ari ni Ang sa isang text message. Sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan na dati nang itinatanggi ng kanyang kliyente na may kinalaman ito sa mga nawawalang sabongero. Ayon pa kay Kapunan, hindi rin daw isang kriminal o mastermind si Ang. Handa raw itong humarap sa investigasyon para malaman ang mga tunay na salarin at mabigyan ng closure ang mga pamilya ng biktima. Idinawit din ni Patidongan sa kaso si Barreto. Nang hinga ng reaksyon, sinabi ni Barreto sa GMA Integrated News na makikipag-ugnayan siya kapag handa na siya at ang kanyang kampo. Paglalahad naman ng National Police Commission o NAPOLCOM na matapos mag-imbestiga, meron na raw silang listahan ng mga pulis na idinadawit ni Patidongan. Ipapatawag daw sila para humarap sa administrative investigation. Hindi kami bulag. Alam namin kung saan patungo ang investigasyon. Targeted ang aming investigations. Kung sinabi niyo targeted, may mga pangalan na kayo? I will not lie to you. We know the names. However, I cannot disclose it to you as of now. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ni Atong ang mga pahayag ni Dondon Patidongan na siya ang nasa likod ng hindi raw bababa sa 100 missing sabongeros. Hindi rin daw niya sinubukang suhulan si Patidongan ng 300 million pesos. Si Patidongan daw ang nangikil umano sa kanya. Kasabay niyan, nagain din ang kampo ni Ang ng 5 reklamo laban kay Patidongan. Yan naman ang tinutukan ni John Consulta. Sa Mandaluyong Prosecutor's Office, piniling maghain ng reklamo ni Charlie Atong Ang laban kay alias Totoy na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantires o Mr. Brown. Pinanumpaan niya at ng 3 testigo niya ang kanyang sworn affidavit laban kay Patidongan na nagsangkot sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
Very confident because it's all about the truth. We filed 5 cases. Ano pong cases yun, ma'am? Robbery, grave threats, grave coercion, slander, and incriminating innocent people. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Tingnan nyo, pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat, wala naman kami history na pumapatay ng tao. Itinanggi ni Ang aligasyon ni Patidongan na sinubukan niya itong suhulan ng 300 million pesos. Ayon sa kanya at iba pa nilang tauhan, si Patidongan anya ang humingi ng 300 million pesos na mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel itong June 12. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila naghanda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makumbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo. Kung ano man yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. Ayon kay Ang, nanghingi ito kahit nagbigay na siya ng 12 million pesos na campaign fund para sa mayoral race ni Patidongan nung eleksyon. Ang punot dulo talaga nito, pera. Linihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Hindi lang anya siya ang hiniyan ng matalo si Patidongan nitong eleksyon. Ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan, sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon, tapos humihingi ng papanganganak. Aligasyon ngayon ni Atong Ang, may plano ang grupo ni Patidongan na kanyang nadiskubre. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Sabi pa ng kanyang kampo, hindi kwalipikado si Patidongan na maging state witness dahil ito umano ang may pinakamabigat na participation sa kaso. Questionable rin umano ang pagkatao nito dahil sa dami umano ng mga hinaharap na kaso. Nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So tingnan natin, credible ba itong whistleblower na to? Nandito pa kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Mensahe ni Atong Ang sa pamilya ng mga nawawalang sabongeros. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. At mensahe naman niya kay Dondon Patidongan. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Ano mga nadadamay? Yun lang, ganun lang kasimple.
Kailangan ko ng proteksyon ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Sinusubukan pa na makuha ng GMA News ang pahayag ni Bantiles na kapwa akusado ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ang pagpangalan ng whistleblower na si Dondon Patidongan kay Atong Ang at sa iba pang personalidad bilang kaugnay sa missing Sabongeros ay exclusive report po ng GMA Integrated News. Sa kanyang press conference, pinuna ni Ang pagbabalita ng GMA kaugnay nito. Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglabas. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Araw-araw nilalabas natin si Dondon, series pa. Patuloy na. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Pero kahapon lang po lumabas ang ulat ng GMA Integrated News kaugnay ng pagpangalan ni Patidongan kay Ang. Bago ang report, nag-anunsyo ang kampo ni Ang na sasampahan niya ng reklamo si Patidongan. Iniulat po namin ito. Agad ding kinuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng kanyang kampo sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pero pagkatapos na ng 24 oras nila ito ipinadala. Agad namin itong ipinalabas sa mga sumunod naming newscast at sa iba't ibang plataforma ng GMA Integrated News. Samantala, nanindigan si Julie Dondon Patidongan na hindi niya hiningan si Atong Ang ng 300 million pesos kapalit ng pagbawi niya ng pahayag laban sa dating amo. Ani Patidongan, hindi siya ang lumapit kundi siya ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation o pagbawi sa kanyang statement laban sa dati niyang amo kapalit ang daang-daang milyong piso. Wala rin anyang batayan ng mga kasong murder at frustrated murder na isinampa sa kanya. Ang buong detalye, kaugnay niyan, iatid namin maya-maya lamang. Sa ibang balita, tinangay ng isang lalaki ang nasa 12,000 pisong laman ng tip box sa coffee shop sa Maynila. Ang pera, ipinang-online sugal umano ng suspect. At nakatutok si Jomera Presto, exclusive. Akalain mong customer lang ang lalaking yan na nahagip sa CCTV ng isang coffee shop sa Juan Luna Street sa Binondo, Maynila nitong Martes ng gabi. Pero ang 19 anyos na lalaki, magnanakaw pala. Makikita sa video na unti-unti niyang ginagalaw ang tip box na nasa counter. Umalis pa siya saglit at pagkabalik, agad niyang tinangay ang tip box. Ayon sa pulisya, pasara na ang coffee shop nang malaman ng mga empleyado na nawawala na ang kanilang tip box. Siguro mga 30 minutes saka lang nila napansin kasi ang ano nila is parang after ng duty nila, binibigay talaga sa empleyado. So napansin nila during that time, wala na yung tip box. Sa kuhang ito, makikita pa ang suspect na dali-daling lumabas ng coffee shop pero hindi na niya bit-bit ang tip box. Hindi na nahagip sa CCTV pero sabi ng pulisya, agad pumasok sa CR ang lalaki, doon niya na umano kinuha ang laman ng tip box na aabot sa 12,000 pesos at inilagay niya ito sa kanyang bag. Nakita rin sa backtracking na sumakay pa ng e-trike ang suspect. Ayon sa Maysik Police Station, tumagal lang ng ilang oras ang kanilang follow-up operation at nahuli ang lalaki sa Elcano Street. Pero hindi na nabawi ang pera mula sa suspect dahil nagamit niya na umano ito sa online gambling. Sa investigasyon ng mga pulis, lulong sa sugal ang suspect at dati na rin siyang nakulong dahil dito. Upon investigation, may mga lugar siya din na pinupuntahan dito. Pag may pera siya, doon siya tumatambay, naglalaro ng online game na yun. So parang yun yung naging drive niya para mag-commit ng ganong violation. Aminado naman ang suspect sa nagawang krimen pero itinanggi niya na 12,000 pesos ang nakuha niyang pera. Ipinambili niya raw ang pera ng gatas at diaper ng kanyang 2 anak at hindi ginamit sa sugal. Nagsisisi rin umano siya sa kanyang nagawa. Wala tawag na po ng pangangailangan Kasi sumahin po lahat yun, nasa mga 9 o 10 lang po yun, sir. Na-inquest na ang suspect at nasampahan na ng kasong theft. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Ikinagulat ng ilang taga Malay-Balay sa Bukidnon ang biglang pag-ulan ng yelo roon, habang ang ilang lugar sa Ilagang Luzon binaha dahil sa epekto ng LPA at habagat. Nakatutok si Darlene Kai.
Kahapon pa nararanasan ng Cagayan ang epekto ng low pressure area. Nagpaulan kaya binaha ang ilang paaralan gaya sa Gataran at Apari. Agad na itinaas sa mga guro ang ilang gamit para hindi mabasa kung sakaling pasukin ng tubig ang mga silid-aralan. Pati ang bahagi ng corridor ng paaralang ito sa Tuguegarao City, inabot na rin ng tubig. Hinintay munang tumila ang ulan bago pauwiin ang mga estudyante. Sa La Trinidad, Benguet na kahapon pa rin apektado ng LPA, ilang pangunahing kalsada ang binaha, kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Dahil dyan, mahigit 4 na oras na stranded ang mga estudyante at empleyado. Kanina, malakas ang ulan sa South Luzon Expressway northbound na bahagi ng Mamplasan. Gayunman, tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga motorista. Pero sa Malay-Balay City, Bukidnon, ikinagulat ng mga residente ang biglang pag-ulan ng yelo. Tingnan namin kay ang atop na mo kay kapiti-piti bitaw mo to nilili din sa gawas. Tapos pagtanaw na mo sa gawas is nag-ulan na yung ice, sir. Wala namang nasaktan sa pangyayari. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ng yelo sa Malay-Balay ay dulot ng thunderstorm na dala ng habagat. Payo nila sa publiko, mas mainam na manatili sa loob ng bahay o sumilong kapag nangyayari ito. So ang damages ani so magdepende or magvary siya sa kadakon sa atong hill. So pag dako ang atong hill, possible siya ang yang impacts makadamage sa atong crops, vehicles and then buildings and bisan sa tuwa sa mga tao, so possible siya maka-harm pod sa tuwa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Tuloy ang rehabilitasyon ng EDSA at odd-even scheme doon, pero sa susunod na taon na. Ayon po sa Public Works Department, may tinitignan silang teknolohiya na hindi lang mabilis kundi mas mura. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tapos na ang isang buwang palugit ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralang muli ang rehabilitasyon ng EDSA. June 1 nang suspindihin ito dahil ayon sa Pangulo, matagal at sagabal sa publiko ang 2 taong tansya batay sa unang plano. Baka aniya may mga bagong teknolohiya para mapabilis yan. Pero tuloy pa rin ang rehab ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Hindi na nga lamang ngayong taon dahil inabutan na ng tag-ulan na inaasang masusundan ng Christmas rush sa bare months. Early next year, if we have this space early next year, then we can start. Some of the sections na hindi most traveled, no, and that will not affect actually substantially traffic movement. Ayon sa DPWH, mas mabilis at mas mura ang tinitingnan nilang teknolohiya para kumpunihin ang EDSA. Sa orihinal na plano kasi, lane by lane na babakbakin ang kahabaan ng EDSA sa kapapalitan ng bagong kalsada. 8 hanggang 17 billion pesos ang aabutin ng kabuuang halaga ng orihinal na proyekto. Pero ngayon, sinusubukan nila ang tinatawag na time and motion kung saan lalatagan lamang ng bagong layer ang EDSA. It looks promising. We're not going to scarify it anymore. We'll just put it on top, but we have to stabilize it. Stabilize it properly. Tatas ng konti yung EDSA. Okay. Hindi naman ganong mataas. Posible rin gawin yan sa gabi para hindi masyadong abala. Pero kakailanganin pa rin aniyang ipatupad ang inanunsyo noong odd-even scheme sa EDSA para mabawasan ng volume ng sasakyan. Isusumite ng DPWH sa Pangulo ang rekomendasyon, oras na maisapinal na nila ang teknolohiyang gagamitin. Bagaman sa susunod na taon pa ang rehab, tuloy pa rin ngayong taon ang plano ng Department of Transportation na dagdagan ang mga bus sa EDSA busway. Pinag-aaralan pa rin kung pwedeng paagahin ang operasyon ng MRT at kung pwede nang gamitin sa MRT ang 24 na mga bago ng Dalian trains na hindi agad nagamit dahil hindi lapat sa sistema ng MRT. Sa checklist nila ng Sumitomo, there are only I think 2 or 3 out of 10 left for the 8 trains. So if ma-clear yon, then we can start using these trains. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Bukod sa magandang feedback para sa Stars on the Floor, proud first-time director din si Alden Richards. At magpapasaya pa siya sa mga kapuso sa London. Makichika kay Nelson Canlas. As a first-time director, another achievement unlocked para kay Alden Richards
ang maimbitahan sa Danang International Film Festival sa Vietnam. Umuwi lang si Alden para mag-taping at biyahing London naman siya bukas ng umaga para magpasaya ng mga kababayan natin doon. Kasama sina Julian San Jose at River Cruz na bumiyahe na kanina. Attend kami ng annual Barrio Fiesta po sa UK naman, sa London. So makita-kita po tayo dyan mga kapuso. It's gonna be a fun-filled day and we're very excited. It's been a while since my last London trip din as well. So this time, nag-extend akong konti to be with my family so it's also their first time sa London. So ikot ko sila doon. First time kasi talaga namin din magpo-perform sa London together. So we're just very, very happy and excited to be with our kababayans. Siyempre, bibigyan namin sila ng magandang show. I-expect nila ang all-out performance na gagawin ng Juliver. Aabangan din nila si Mr. Alden Richards. So, napakasaya nitong Barrio Fiesta. Sobrang ipinagmamalaki daw ni Alden ang reality competition na Stars on the Floor. Natutuwa ang Asia's multimedia star dahil nakikita raw ng mga kapuso ang pinaghihirapan ng mga celebrity at digital stars pagdating sa pagsasayaw. Sobrang happy po kami sa magandang feedback ng mga kapuso natin with this show. Kitang-kita lang how our hard work, passion, and enjoyment shows sa content ng show. And tuloy-tuloy lang po, marami kaming hinanda para sa inyo. Every Saturday yan, 7:15 sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Iminungkahi na rin sa Kamara na magsagawa ng sariling investigasyon sa serbisyo ng water concessionaire na Prime Water batay sa resolusyon ng isang kongresista. Kabilang sa mga ipatatawag ang mga local water district na pumasok sa joint venture agreements kasama ang kumpanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tulad sa ilang lugar na sineserbisyohan ng water concessionaire na Prime Water Infrastructure Corporation, nararanasan din umano sa Zambales 1st District ang inirereklamong kakapusan sa tubig gripo. Sumbong yan ng mga taga roon ayon sa kinatawan nilang si Congressman Jefferson Conghun. Kaya naghain siya ng resolusyon para imbestigahan ng Kamara ang mga joint venture agreement na pinasok ng local water districts at ng Prime Water. Binanggit sa resolusyon ng ilang beses na pagkaputol ng tubig gripo sa maraming barangay sa kanyang distrito at halos buong araw na emergency water disruption. Siguro nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon regarding sa kung ano yung yung mga nangyayari at para mabigyan naman ng hustisya rin yung mga naapektuhang mga mamamayan na kung saan ang nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay yung Prime Water. Ayon kay Conghun, 40 kongresista na ang nagpahiwatig na nais nilang maging co-author sa inihain niyang resolusyon. Pareha kami ng sentimento ni Kong Jay kasi sabi ko nga local to. Pare-pareha kami ng problema sa local. Kasama sa mga ipatatawag sa pagdinig ng Kamara ay ang mga opisyal ng Prime Water, local water districts at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Local Water Utilities Administration. Sinisika pa naming kunan ng reaksyon ang Prime Water. Pero matapos mag-utos noon ang investigasyon ng Malacanang sa Local Water Utilities Administration, sinabi ng Prime Water na nirerespeto nila ang proseso at handa silang makipagtulungan ukol dito. Kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na 2 kahon na sinlaki ng Balikbayan Box ang ipinasang mga dokumento ng luwa kaugnay sa ginawang review sa mga JVA. Sabi ng palasyo, magkakaroon ng meeting bukas para pag-usapan ng solusyon sa problemang kinasasangkutan ng Prime Water. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni Attorney Rani Randolph Libayan ng batas natin ang pagkakadawit niya bilang bahagi umano ng disinformation channels. Kaugnayan sa inihaing reklamong cyber libel sa NBI ni Senadora Riza Ontiveros laban sa mga taong nasa likod ng anyay mapanirang video ni alias Rene at pagpapakalat nito. Kasama si Libayan sa 13 individual na inireklamo ni Ontiveros na nagpakalat umano ng video. Hamon ni Libayan sa Senadora, ilabas ang anyay content na nagpapakalat ng maling informasyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pang sinampakan ng reklamo.
Tatanggalin na ang mga enforcer at papalitan ng NCAP. Yan po ang nakikitang solusyon ng MMDA sa mga kalsadang malapit sa private school sa Metro Manila kung saan naembudo umano ang daloy ng trapiko. Nakatutok si Maki Pulido. Tuwing hatiran o sunduan ng mga estudyante sa ilang pribadong eskwelahan sa Metro Manila, sabi ng MMDA, sure na yan, mabigat ang traffic. Sa Ateneo de Manila pa lang sa Quezon City, nasa 14,000 na mga sasakyan ang labas-pasok ng school compound buong araw. Sa dami rin ng mga sasakyan ng estudyante sa Lasal Green Hills, halimbawa, minsan nagiging parking space na ang Ortigas Avenue sa San Juan. Nagiging choke points. Ito pong mga lugar na ito dahil po sa dami ng sasakyan na naghahatid at nagsusundo po ng mga estudyante. Minsan, 2-3 lanes na yung nasasakop. Ang solusyon ng MMDA, No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagkakabit na raw ng mga CCTV sa mga bahagi ng EDSA, Ortigas at Katipunan malapit sa mga entrada ng Poveda, Lasal Green Hills, Xavier School at Immaculate Conception Academy o ICA, Miriam College at Ateneo. Tatanggalin na raw ang MMDA traffic enforcers sa lugar. Yung mga enforcers namin, hindi rin namin alam kung nababribe ba sila, may maintenance ba sila, kaya pinahayaan nila na hindi enforce strictly yung traffic rules. Hindi naman namin mabantayan yung tao namin din 24/7. That's why nga, instead of enforcers, ang ilalagay na namin CCTV cameras. Sa meeting kanina kasama ang MMDA, sinabi ng mga kinatawan ng mga pribadong eskwelahan na suportado nila ang balak gawin ng MMDA. Kahit naman daw sila ayaw sa mabigat na traffic, kaya may kanya-kanyang inisyatibo daw sila para mabawasan ito. Magsasagawa lang daw muna ng mga one-on-one meeting para mahimay ang guidelines at kung ano ang masisita sa NCAP bago ito tuluyang ipatupad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pahirapan ang pag-uwi ng ilang estudyante na nakaalis na ng bahay nang suspindihin ang pasok kanina. Hiling nila, mas agahan ang suspensyon. Mungkahi naman ng Department of the Interior and Local Government, bigyan sila ng kapangyarihang magsuspindi ng klase. Nakatutok si Bernadette Reyes. Basang-basa ang grade 7 student na ito sa Malabon na mahigit 1 kilometro ang nilakad matapos suspindihin ang kanilang klase kaninang pasado alas 9 ng umaga. Ang hirap po eh. Wala pong masakayan. Maulan pa, baka po magkasakit kami. Panawagan ng mga nakausap naming estudyante, agahan po nila yung pag-suspend ng klase. Para po di na kami mahirapan. Ba't di na lang po sinuspend nung una pa lang? Kasi may nahihirapan din mga students. Ayon sa Malabon City Hall, sinusunod lang nila ang dati ng protocol ng Department of Education. Nag-deploy rin ang City Hall ng libreng sakay para umalalay sa mga nahirapang bumiyahe. Sa Maynila, nagdeklara ng lokal na pamahalaan na half-day ang klase simula kaninang alas 12 ng tanghali sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan mula kinder hanggang senior high. July 3, 2025. So let it be, I hope you can share this information and to those who are watching, the head of the schools. Pwede nyo na pong pauwiin habang mababa pa, hindi pa masyadong malakas ang hangin. Sa Valenzuela naman, alas 5 pa lang na umaga ay nag-anunsyo na ang City Hall ng class suspension. Sa lungsod kasi may ordinansa na para otomatikong makansela ang klase, hindi lang kung may signal number 1 pataas. Kanselado na rin kung may rainfall warning kahit yellow alert pa lang. Kung dati ang Department of Education ang nag-aanunsyo ng mga class suspensions, ipinaubaya na ito sa mga paaralan at sa mga local government units na higit na nakakaalam ng lagay ng panahon sa kanilang lugar. Pag talagang bagyo, napansin nyo, lumalabas na si Executive Secretary Bersamin. Siya mismo nagsasabi na walang pasukan at all levels. But definitely, may autonomy ang local governments dyan. Pero ang Department of Interior and Local Government o DILG gustong hilingin na ibigay na sa kanila ang kapangyarihang magdeklara ng class suspension. Ang practice ko ng governor ako, talagang sisihatin ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin ang announce mas maaga. Makikita man natin, ko naman yung mga rain patterns na yan. Kung sa pupunta, may geohazard map kami.
mas madali mag-coordinate kung galing sa amin ng suspension ng classes. Pag-aaralan muna yan ayon sa Malacanang, sabay paalala sa mga LGU. Ito po ay pag-aaralan dahil as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung po muna mananatili. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase. Bukod sa mga estudyante, nahirapan ding sumakay ang iba pang commuter kanina umaga. May mga nag-uunahang makasakay sa jeepney. Ang iba naman napilitan ng maglakad kahit maulan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Halos buong araw inulan ang ilang lugar sa bansa. Magpapatuloy kaya yan? Maki-update tayo kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang tsansang magkabagyo sa ating bansa sa mga susunod na araw. Dahil pa rin po sa low pressure area at habagat, posibleng magpatuloy ang maulang panahon sa ilang lugar. Sa coastal waters po ng Sabtang dyan po sa may Batanes, huling nakita, ito pong minomonitor natin na low pressure area. Ayon po sa pag-asa, mula po sa medium, posibleng tumaas ulit yung tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na araw. At tatawagin nga po natin yan na bagyong Bising kapag natuloy. Dagdag pa ng pag-asa, inaasahang mabagal po nakikilos ito pong nasabing sama ng panahon. Dito po yan sa may papalayo po sa Batanes. At yun po inaasahan po natin sa loob po yan ng susunod na 24 oras. Pagdating naman ng weekend, unti-unti po itong aakyat pahilagang silangan malapit po dito sa may Taiwan. At hanggat nananatili po itong sama ng panahon sa may tuktok o sa may hilagang bahagi po ng ating bansa, patuloy rin po ng hahatakin o hihilahin ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon na magdudulot din ng mga pag-ulan. Sa satellite image po natin, kitang-kita yung mga makakapal na kaulapan na dala po nitong dalawang weather systems, yung pong LPA at ganun din yung hanging habagat. At concentrated po yung mga kaulapan na yan dito po sa may northern Luzon, ganun din dito sa may kanlurang bahagi ng central and southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin ngayong gabi. Dito po yan sa halos buong Luzon. Nakikita po natin, posible pa rin yung mga matitinding pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin sa may Cagayan Valley, Ilocos Region at ilang bahagi po ng Cordillera. May mga kalat-kalat na ulan din dito po sa may central and southern Luzon, pati na rin sa may Visayas at ganun din sa ilang bahagi po ng Mindanao. Para naman bukas, sa araw po ng Biyernes, posibleng maulit yung mga pag-ulan sa umaga. Meron po tayo nakikitang heavy to intense, ayun po yung nagkukulay orange and kulay red. Dito po yan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at iba pang bahagi po ng Northern and Central Luzon. Meron din po mga malalakas sa pag-ulan dyan sa mga nabanggit na lugar. Ganon din dito sa ilang lugar naman sa bahagi po ng Southern Luzon. Pagsapit ng hapon, sa halos buong Luzon na po inaasahan yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Nakikita po natin meron na rin mga heavy to intense. Dito po yan sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Ilang bahagi rin po ng Northern at Central Luzon. So maging alerto po sa banta pa rin ng baha o landslide. May mga pag-uulan din po sa Visayas, lalong-lalo na po yan dito sa bahagi ng Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region. At kung taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din po at posible po na mga malalakas ang buhos ng ulan, lalo na po kapag meron tayong tinatawag na thunderstorms. At mga kapuso, sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan ngayong gabi at posible pong maulit sa ilang lungsod bukas ng umaga. May tsansa rin po na makaranas pa rin ng mga pag-ulan bukas, lalo na po sa hapon at inaasahan po natin meron pa rin mga lungsod na posibleng makaranas niyan kahit po sa gabi. Pero ito po paalala, yung mga pag-ulan po na posibleng maranasan, maaari po na halos tuloy-tuloy o di kaya naman po meron po mga break o pabugso-bugso. Yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Salamat, Amor. Samantala, mga kapuso, wala pong pasok sa ilang lugar bukas dahil sa inaasahang matinding buhos ng ulan. Sa lahat ng antas yan sa Tagudin, Ilocos Sur at Luna, La Union. Kinder hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Dagupan, Pangasinan. Magpapatupad naman ng online classes sa lahat ng antas sa Candaba, Pampanga.
At bilang tugon sa mga pahayag at reklamo ni Atong Ang, iginiit ni Julie Dondon Patidongan na walang katotohanan ng mga paratang sa kanya. Kabilang ang paghingi umano niya ng daan-daang milyong piso para bawiin ang pahayag laban sa dating amo. Itinanggi niya rin na nagplano siyang dukutin ito. Wala rin umanong batayan ng mga reklamong murder at frustrated murder na isinampalaban sa kanya. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Nanindigan si Dondon Patidongan na kabaligtaran ang sinabi ni Atong Ang sa press conference kanina. Hindi siya ang lumapit kundi siya ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation o pagbawi sa kanyang statement laban sa dati niyang amo. Ang kapalit, daan-daang milyong piso. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako Dondon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay, so hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi niya rin ang alegasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Kwento ni Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni Atong Ang isaan niya sa 6 na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2021. Pero kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. Nakiusap siya sa akin, Don, total marunong ka naman sumagot, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito sa battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod daw siya sa utos, pero ang masaklap, iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, nahuli kami. Siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dondon Patidongan. Kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong nakaraang 2021, si Ang umano. Dapat yun. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yon. Ikaw may-ari ng sabungan. Alam mo na si Dondon Patidongan ay inutusan ninyo na kunin yung tao sa taas, i-turn over dun sa mga pulis. Paano ako maging guilty dun? Wala rin anyang batayan ang mga inungkat kaninang mga kasong isinampa sa kanya, gaya ng murder at frustrated murder. Alam naman ng Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang tao doon na nanggugulo. So, sa totoo niyan, pinansahan pa nga niya ako noon. Pinaglaban ng attorney niya. At kaugnay ng nabanggit na pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang. Nilagay ni ang mukha ko niya. Absuelto na yan ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa mahigit 300 ang sumama ang pakiramdam dahil sa masangsang na amoy sa Sibalom Antique ayon sa kanilang PDRRMO. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, suspendido pa rin ngayong araw ang face-to-face classes sa Pisanan National High School at Pisanan Central Elementary School. Sabi ng Department of Education Antique, wala pang itinakdang petsa ng pagbabalik ng face-to-face classes dahil kailangang matiyak muna na ligtas at walang banta sa kalusugan sa paligid ng mga paaralan. Sa pinakahuling tala ng Provincial Health Office, mahigit 200 ang isinugod sa ospital matapos himatayin, manikip ang dibdib at magsuka ang ilang estudyante. Nanatiling nasa red alert status ang Provincial Operations Center dahil sa insidente. Patuloy rin ang environmental monitoring at toxicology tests ng Health Department at ng iba pang ahensya para matukoy ang pinagmulan ng amoy. Iimbestigahan din ang umunoy palayan na nagsagawa ng spraying. Aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga ng illegal na vape products ang nakumpiska sa Parañaque. Ayon sa NBI Cavite North District Office, hindi rehistrado at may tuturing na unregulated at substandard ang vape products dahil hindi dumaan sa DTI. Online umano nakikipagtransaksyon ng 2 na arestong nagbebenta ng produkto. Maharap sa asunto ang 2 na sinusubukan pa naming makuha ang panig.
Tinamaan ang isang kotse ng pagsabog ng isang tubo ng Maynilad sa Alabang, Muntinlupa. Binaha rin ang lugar at nawala ng supply ng tubig gripo. Nakatutok si Mark Salazar. Alas 11:30 kanina sumabog ang main line ng Maynilad sa Elias Street, Alabang, Muntinlupa. Wrong timing ang pagdaan ng kotseng ito na inabutan ng napakalakas na bulwak ng tubig mula sa sumabog na 200mm PVC pipe ng Maynilad. Ang kinakatakot namin, baka magtuloy-tuloy, yung kotse lumubog. Ang laki! Ang lakas ng bulwak ng tubig. Naperwisyo ang kotse pero para sa mga residente, isinalba sila nito sa nagtalsikang debris na kasama ng tubig. Basta bumuka na lang siya eh. Nandito lang kami. Kasi bumaha eh. Wala namang report sa Muntinlupa City Government na nasaktan sa insidente kahit ang dalawang sakay ng kotse na nailabas din. Buti na lang may sasakyan na na tiyempo tinamaan yung sasakyan. Kasi kung hindi, sasabog ang yung tubig niya. 5 lugar sa Alabang ang agad nawala ng water supply, ang Ilaya, Montiliano, Timolino, Wawa at Purok 1. Pero pinakamalaki ang perwisyo sa mga binahang establishments malapit sa pagsabog. Oo, bigla eh. Wala. Segundo nga lang, puno to eh. Hindi naman dali yung electric fan. Ito, baha oh. Yung rep nyo? Oh, electric, yung rep. Inabot din? Iniimbestigahan na ng Maynilad ang nangyari at kinukumpuni ang nasirang tubo. Bandang alas 2:30 ng hapon, bumalik ang water service sa mga apektadong lugar. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dumaan na rin ba sa inyong mga feed ang mga retre? Ni-reenact kasi ng ilang netizen ang pagsundo ng mga yan sa mga taga-Encantadia pero ginamitan nila ng gamo-gamo. Si Perena Glyza de Castro naman nakipag-duet sa OG singer ng Encantadia theme song with new lyrics na siya ang sumulat. May chika si Nelson Canlas. Sa bawat pamamaalam ng mga minahal na karakter sa Encantadia, nagpapakita ang mga tinatawag na retre o mga paru-paro. Ipinadala sila ng bathalang si Emre para dalhin ng ibtre o kaluluwa ng mga mabubuting engkantado sa Tebas. Pero sa pagpasok ni na Sangre Danaya at Sangre Pirena sa mundo ng mga tao, tila sumunod daw ang mga retre, ayon sa netizens. Ganap kung ganap ala Sangre Danaya ang netizen na ito habang itinataboy ang mga retre. Gamo-gamo. Encantadia, low budget edition naman ang atake ng netizen na ito with matching paghiga sa sahig habang may retrieval operation. Ang isang ito naman, stress at pagod na raw sa work, kaya sinusundo na ng mga retre. Ang isang solid Sangre Amihan stan, nag-evictus daw sa Taytay Rizal. Hindi siya kambaldiwa ng brilyante, kundi si Sangre Habagat. Naka-DIY costume pa at ready to fight, pero nang marinig ang budots, pumataw muna. Ang kanyang pag-aura tuloy naunsyame nang habulin siya ng isang pasneya. Ang kakulitan ng Encantadix nakikita raw sa feed ng Sangres gaya ni Glyza de Castro. Patunay daw ito na marami ang nakaka-appreciate sa kanilang telepantasya at binibigyan ng effort ng mga manonood na gumawa ng memes.
nakakatuwa na na-inspire sila kasi whatever reactions and scenes na nire-recreate nila, parang at least nagkaroon ng magandang inspirasyon or reaction from them. Ang dami-daming na-inspire ng Encantadia, 'di ba? Sa ilang dekada. Isa rin daw si Glyza sa mga na-inspire sa Enka. Kaya nakasulat siya ng kanta. Goosebumps moment daw para kay Glyza ang maka-jamming sa team song ng Encantadia Chronicles Sangre, si Bayang Barrios na kumanta ng OG song ng Encantadia. Nagulat ako kasi ang laki ng setup. Merong kulintang, merong chimes and everything. Parang akong nasa Devas bigla na. Marami raw ang nagtatanong tungkol sa kanta na tumatak na sa maraming kapuso. Ang dating naririnig nating pag-chant lang ni Bayang, nilagyan ni Glyza ng karagdagang lyrics para bigyan ng panibagong buhay ang awit. Tadhana. Hindi po uwi. 2005, 2016, ang naririnig lang natin lagi is uwe. Tapos lang siya, in-explain siya sa akin ni Miss Bayang kung ano yung story behind it. Parang siyang kalikasan na nasira. Yun yung description sa kanya ng composer. So parang nag-chant lang talaga siya, freestyle lang talaga siya. And then ako naman, bilang nasira yung kalikasan, gusto ko pa rin lumaban. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Para maging abot kamay sa ordinaryong Pilipino ang pag-invest sa stock market, ibababa na ng isang batas ang buwis para sa stock transactions. Nakatutok si Dano Tingkuko. Global market as a Filipino investor. Meet Chelsea. 24 years old pa lang pero 4 na taon nang nag-i-invest sa stock market. Ito yung market kung saan ang binibili ay share o bahagi ng isang kumpanya para pwede ka ring makatanggap ng kita nila depende sa laki ng binili mong share. From what I saw online sa mga financial influencers, I also seen it for some of my friends who started investing and I saw that they're receiving their dividends and it really piqued my interest. Dati nang gustong basagin ng gobyerno at Philippine Stock Exchange ang maling akala na pangmayaman ang pag-invest sa stock market. Pwedeng mag-invest ang kahit sino kahit hindi ganun kalaki ang puhunan. Kabilang sa lalong makatutulong ang pagiging epektibo ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA simula nitong July. Pabababain niyan ang tax para sa stock transactions. For a first-time investor, buying a 10,000 peso worth of stock, this means paying 10 pesos in tax instead of 60. This will encourage more Filipinos to invest in our capital markets. Ang binanggit na yan ng Pangulo ay ang stock transaction tax na mula sa dating 6%, 1% na lang. Ipinantay na yan sa stock transaction tax ng ibang bansa sa ASEAN. Finally, making us competitive with our regional peers in terms of friction costs. Friction costs has an influence on an exchange's trading volume. Mas mababa na rin ang buwis para sa unlisted shares o capital gains tax, pati ang documentary stamp tax. At para simple na lang, hindi na iba-iba kundi plakado sa 20% ang final withholding tax sa interes sa iba't ibang klase ng passive income tulad ng time deposit, trust fund at iba pa. The reform is not just for well-off. It is for every Filipino who dreams of better financial security. This act allows Filipinos to be true participants in our nation's economic growth. Iniutos din ng Pangulo sa SEC na simplehan at alisin ang burokrasya sa pagbabayad ng buwis sa stock market trading. Sabi ng Stock Exchange, mainam ang ganitong mga paraan para mapalago ng mga Pilipino ang kanilang pera kesa masayang lang. We must also continue to find more ways to get more people to invest in the stock market instead of spending for non-essentials or throwing their hard-earned money on online gambling. Dahil sa bagong batas, mas may engganyo raw si Chelsea na dalasan ng pag-invest lalo't mas maliit na ang kaltas na buwis sa bawat beses na magtitrade siya. Pero payo pa rin niya sa mga kapwa Gen Z. Please research first so that you can have the maximum gains when you're investing. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkuko, nakatutok 24 oras. Bistado sa isang warehouse sa Paco, Maynila ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng karne at sibuyas.
Nakatutok si Rafi Tiba. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na mga karne at sibuyas ang tumambad sa mga operatiba ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa warehouse na ito sa Paco, Maynila. Ayon sa PCG, noong isang linggo pa raw nila ito minamanmanan at ngayong araw nabigyan sila ng otoridad para pasukin ito. Ito po ay na-issue po ng ating Malacanang na nagbibigay sa amin ng authority to conduct po ng pagpasok po rito sa bodegang ito that we suspect to contain. And certainly nakita nyo naman na may mga frozen meat at agricultural products, onions, meat products po that certainly po yung sa mga markings niya are definitely imported. Anila walang naipakitang kaukulang papeles ang caretaker na inabutan ng raiding team. Maging ang mismong cold storage facility, wala umanong kaukulang papeles. Dagdag ng mga otoridad, hindi masabi ng caretaker kung mga supermarket o mga restaurant ang kumukuha ng mga produkto sa warehouse na ito. Diyan daw dinideliver yun, hindi mo ba natin? Alam. Yun ang hindi ko po alam, sir. Maraming kumukuha ng truck? Depende lang po. Kasi yung kadalasan lang po, kukuha lang sa sakyan. Yun lang po. Bibigyan ng may-ari ng warehouse at mga umuupa sa cold storage facility ng 24 oras para magpresenta ng kaukulang papeles. Kung wala, ituturing na ang mga ito ng mga smuggled at kukumpiskahin ng pamahalaan. Violation to ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Oo. Napakalaking kaso nito, walang piyansa ito pag naisampa natin. Pag na-reach yung amount ng 10 million pataas, wala pong bail po itong kaso na to. Maging ang mga parokyano ng cold storage facility na ito, ahabulin din at kakasuhan ayon sa NBI dahil sa pagtangkilik ng hinihinalang smuggled na produkto. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Hanggang sa ibang bansa, nagpakita ng kakulitan si Dennis Trillo kasama ang asawang si Jeneline Mercado at co-star sa Sanggang Dikit for Real. At pinasaya rin nila ang mga kapuso abroad. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa episode ng Sanggang Dikit for Real, napasabak sa isang mapanghanib na rescue mission ang karakter ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado na sina Lieutenant Tonyo Conde at Sergeant Bobby Enriquez. Ito ay para iligtas mula sa kidnappers ang anak ni Mayor Guerrero played by Roy Vinzon. Sumakses naman sila sa kanilang misyon matapos ang makapigil hiningang aksyon. Ang matinding fight scenes, di lang sa Pilipinas ginawa ng kapuso couple, kundi sa Milan, Italy at Zurich, Switzerland. Ang Denjen, di lang sanggang dikit sa action, kundi pati sa comedy. Tulad sa videong ito, nakilig na sana sa holding hands while walking. Pero may third wheel pala. Ganito naman daw ang technique for a perfect candid shot. Tumawa-tawa at kumandikan dirit. At para sa kakaibang dating experience, sinubukan din nila ang toboggan ride sa Switzerland. Siyempre, may family pasyal time din with Dylan. And to complete their Europe and Dubai work trip, nagpasaya rin sila ng Global Pinoys. Sa Milan, nagkaroon sila ng meet and greet at a mini press con kung saan game nilang sinagot ang mga tanong from our kapuso overseas. Sa Zurich naman, dumalo sila sa Philippine Festival 2025 kasama ang kanilang Sanggang Dikit for Real co-stars na sina Joros Gamboa at Lizelle Lopez. Sa kanila namang final stop sa Dubai, dumalo naman sila sa Global Filipino Career and Entrepreneurship Summit 2025. This time, kasama na si Allen Dizon. Unforgettable nga for Dennis and Jeneline ang kanilang work trip together. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta dyan at tumulong sa amin sa Milan. Mga kababayan natin sa Milan at sa Zurich, maraming salamat sa inyo. At syempre, dito rin sa Dubai, maraming salamat. At first time namin na-imbitahan sa ganitong klaseng talk sa pag-explain ng mga negosyo. Kaya marami rin kami natutunan at sana marami rin silang natutunan sa amin dito. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya.
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.